Tangi lamang. Good morning ninyong tanan, mga kaigalan ko. Ni Ami, para mag-share sa pulong sa Ginoo higala. Dili mga yung offering, dili mga yung limos, sigun sa dili. Amo lang is mag-share lang sa pulong sa Ginoo. So, atong pagabuhaton karon is humingaw pa. Kung na mo ang inyong tulungog higala. Dunay mo rin og song, nga kung kauban og dunay mensahe mga kaigalan ko as reminder para sa pagpahinumdum higala. Tungod kay importante ni siya higala sa atong kinabuhi. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Blessed be the name of the Lord. May pasayo pa tayo. Okay, sayo tas Ginoo. Blessed be your name in a land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessings you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Maayong buntag sa atong tanan diri sa Baybay City Public Market. Mabasa ko og text diri sa Mateo chapter 4 verse 23. Gayon diri ang pulong sa Ginoo. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Si Jesus nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ang iyang pagsangyaw mga kaigsunan aron madungog sa mga tao ang maayong balita. Ug mao kini ang rason ug nganong ang mga kapastoran ay andam magsangyaw sa pulong sa Ginoo bisan sa asa nga lugar. Ug kami na makita namo mga kaigsunan na importante ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo kay pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita ang tao nga makadungog sa maayong balita iyang mabatunan ang pagtuo ngadto kay Ginoong Kristo. Ang sabi sa aklat ng Romans, faith cometh by hearing and hearing
by the Word of God. Sa makatuwid, kapag ka mayroong nangangaral ng mabuting balita ang tao, may posibilidad nga iyang madungog ang pulong sa Dios o pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ang tao makabaton o pananampalataya kay ang tao lagi maluwas pinaagi sa iyang pagtuo ngadto kay Ginoong Kristo mga kaigsuonan. Regardless og unsa ang atong mga gituohan, pero ang pulong sa Dios nagaingon, kung gusto natong makabaton o kinabuhi nga walay katapusan, you need to trust, you need to humble yourselves and come unto the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kadtong mga tao nga makadungog sa iyang mga pulong, kadtong mga tao nga maminaw sa pulong sa Dios o iyang dawato ng pulong sa Dios, mga kaigsuonan, og mutuo ka kay Kristo. Kadtong mga tao nga mutuo kay Kristo, sila nga nagtuo kay Hesus, sila tagaan og kinabuhi nga walay katapusan. Maunang ang mga kapastoran, hindi kami napapagod na ipangaral ang mabuting balita sapagkat ito ang daan para ang tao ay makarating sa langit. Ito ang daan para ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kaigsuunan. Ngayong umaga ay makita natin na ang atong panahon karon sama sa panahon ni Noe na kung saan ang lahat ng tao ay wala ng panahon sa Dios. Ug atong tan-aw ng kalibutan karon, ang mga tao wa na'y panahon sa kalihukan sa Dios. Para bang ang atong oras na ubos na sa paghahanap buhay, na ubos na sa iba't ibang mga bagay, at wala na tayong oras patungkol sa Diyos, mga kaigsuonan. Ito ang panahon na kung saan si Noe ay inutusan ng Diyos na isangyaw ang maayong balita aron ang mga tao sa iyang kapanahonan makadungog og pulong sa Ginoo. Og hangtod karon, mga kaigsuonan, og inyong napansin daghay mga nagwali diri sa terminal, diri sa Baybay City, andam silang magwali sa pulong sa Dios kay gusto sa Ginoo nga ang tanang tao makadungog sa iyahang mga pulong. Ang sabi ng iyang mga pulong, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Ang kinabuhi nato, mga kaigsuonan, usara ang atong kinahanglang buhaton para kita makasud sa ginharian sa Dios. Ang susi para ang tao makasud sa ginharian sa Dios, you need to trust the Lord Jesus Christ in your life. You need to believe in the Lord Jesus Christ. Ang sabi sa aklat ng Romans chapter 10, sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ang tanang mutawag kay Ginoong Kristo ay tagaan niya og kaluwasan. Little short testimony lang kini. Nung nahitabo ang landslide sa Cantagnos, daghan kayong namatay, mga kaigsuonan. Ang mga patay gidala nga to sa Imelda Court. I was able to preach doon. Unya nakita na ho na 24 kabuok ang patay dito sa Imelda Court. So habang nandoon kami, na-witness na ho napakaraming patay for the first time. Imagine 24 ang patay. Naghilira doon sa court sa Imelda basketball court. Samtang ang mga tao dito, na ako'y mga nakausap na ang mga tao dito na ay mga sugat, na ay mga samad. Ang ilan sa kanila may mga bandage. So, nakausap ko ang ilan sa mga tao at ang sabi nila, Pastor, noong unang landslide, hindi ko akalain na mabubuhay pa kami. Sapagkat noong unang landslide, ang nahitabo mga kaigsuonan, ilang gipamunit katong mga lubi ngadto sa gawas, katong mga nangaanod nga lubi, unya hingabot ang ikaduhang landslide. Doon sila natabunan sa rumaragasang putik at tubig doon sa Cantagnos. At karamihan sa kanila ay natabunan, nalubog doon sa rumaragasang baha na kasama ang tubig.
At yung isang nakausap ko, ilan sa mga nakausap ko ang sabi niya, Pastor, kung hindi ako tumawag kay Ginoong Kristo, patay na ko. Kaya ang iyang kwento, mga kaigsunan, habang siya ay natabunan na, nagsikap siya nga makaahon doon sa ilalim ng lupa, at habang siya ay nasa ilalim ng lupa, hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Naisip niya na tumawag sa Panginoon, sabi niya, Ginoong Jesus, luwasa ako. At nung siya ay sumigaw ng Ginoong Jesus, luwasa ako, alam niyo mga kaibigan, nawala na siya ng malay, at nung nagising siya, nandun siya sa ospital. Buhay siya at hindi siya kasama doon sa mga kasamahan niyang namatay doon sa natabunan ng lupa. Unsay buot na ito, ipasabot nito mga kaibigan. Bago siya nawala ng malay, hindi niya nakalimutan ang kanyang huling sinabi. At ang sabi niya, Ginoong Jesus, luwasa ako, and true enough, nung siya ay tumawag sa Panginoon, siya ay nagising sa ospital na may buhay, hindi siya namatay. Bakit? Sapagkat siya ay nagtiwala, siya ay tumawag sa ating Panginoong Kristo, mga kaigsuunan. Sama sa ato karon nga niya karon, na nakadungog sa pulong sa Ginoo, bisan asa mo, na amo naglingkod, na amo nagtindog, sa lahat ng naabot ng tinig na ito, ang mensahe para sa atong tanan, na kung kita mo tawag kay Ginoong Kristo, bisan sa unsa nga panghitabo sa atong kinabuhi, bisan sa unsa pa sa sitwasyon sa inyong kinabuhi, si Ginoong Kristo andam mo tabang, si Jesus andam siyang manalipod sa matag usa kanato, kung kita lamang mo duol o mutawag kay Ginoong Kristo, mga kaigsuunan. Ang pulong sa Diyos nagaingon, si Jesus nagsangyaw sa pulong. Iyang gimantala ang maayong balita, kay gusto ni Jesus na ang tanang mga tao makabaton og kaluwasan. Gusto ni Jesus na ang tanang mga tao makadungog sa maayong balita, kay pinaagi sa pagdungog sa maayong balita, pagpamati sa maayong balita ang tao. Muabot kaniya ang tinuod na pagtuo, at ang pagtuog na makahatag og kaluwasan mao kana ang gipangita ni Ginoong Kristo karon, mga kaigsuunan. Og ikaw na aniya karon, naa ka pay duha-duha sa imong kinabuhi, og asa ka patunong, og moabot sa ato ang kamatayon, asa ka hata paingon, mga kaigsuunan. Now I tell you, brothers and sisters, na usa lamang ang daan ngadto sa langit, si Ginoong Kristo. Ang atong pinakadapis na dapat atong buhaton ay atong dawaton si Jesus, atong ilhon si Ginoong Kristo, nga siya ang tag-iya sa atong kinabuhi, nga siya ang Diyos sa atong kinabuhi. Aron nag-unsa may mahitabo kanato, natay kasiguraduhan, assurance, na kita makasud sa ginharian sa Dios, mga kaigsuunan. Karong buntaga, di na nako pagkatason pa ang mensahe, ang pulong sa Ginoo. O gusto nato na kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan sa imong gilingkuran, sa imong gitindugan, sa ikaw, asa ka man karon na nakadungog sa pulong sa Ginoo. Gusto nahon na ikaw i-lead ka og prayer. This is a prayer of repentance. Panalangin nga ikaw na kay paghinunsol. Kay ang tao kapag kamuduol kay Kristo, kinahanglan natay pagpaubos. Kinahanglan kita maghinunsol. Mao kana ang prerequisite sa Ginoo para kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan, mga kaigsuunan. And I want to lead you in prayer. A prayer na kung saan makahatag ka nato o kadasig, makahatag ka nato o kanang gitawag nga assurance nga kita pagatabangan sa Ginoo, mga kaigsuunan. So let us come unto the Lord. Ako gihangyo ang matag usa nga bisan asa mo karon, pag-ampo ta, muduol ta sa atong gamhan ng Dios. Ginoong Dios, karon nga buntag, among nadungog ang imong mga pulong, Ginoo. Nasabtan na mo nga pinaagi sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Ang tao makabaton o tinuod nga pagtuo, because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Lord, I pray right now na ikaw ang Dios, mutat sa matag-usa nga kinabuhi sa mga tao nga nakadungog sa imong mga pulong karon. Ako nagaampo, Ginoong Hesus,
na ang imuhang balaang espiritu maay mugiya sa matag usa nga makahatag sila og self-evaluation sa ilang mga kinabuhi nga kinahanglan namo si Kristo sa among kinabuhi, kinahanglan namo si Kristo bilang among Ginoo ug manluluwas sa among mga kinabuhi. Karon nga buntag Ginoo, gawata ang imong mga kaanakan nga nagduol sa imo. Gawata o Dios ang imong mga kaanakan, babayi man o lalaki, nga nagpatalinghog sa imong mga pulong. Akong giampo o Dios nga ikaw mamuhat gayud sa matag usa nga kasing-kasing. Mulihok ka sa ilang mga kinabuhi. Lord, salamat sa imong mga pulong nga among nadungo. Kami nagaampo nga kini mahimong makahatag kanila og dako nga pagdasig sa ilang mga kinabuhi. Dalaygon ka o Dios. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa umagang ito. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Diyos, naagihapon mo nga andam maminaw aron ang pulong nga inyong nadungog sa mga sunod pang mga panahon, madiligan, mabisbisan, o kana nga pulong para na siyang binhi nga among gitanom sa inyong kasing-kasing. Pag-abot sa panahon nga naapay mga ingon-ani nga pagpamalando nga naay magsangyaw sa pulong, katong pulong nga among gitanom sa inyong kasing-kasing karon mutubo na siya ug mahimo na siyang pananampalataya ngadto kay Ginoong Kristo. Maayong buntag sa atong tanan. God bless you all. Ingon pa sa maong magwawali, pakigalaon ko, faith cometh from hearing and hearing the word of God. So faith, ang pagtuo higala mo exist kini sa diha umaminaw ka. Importante higala. Ibig na itong naingon na katong iyang gitistify nga ang iyang kaistorya tagat kantagnos. Ginoo ta ba ang iko? Nainumdum ko sa usa ka istorya higala. Si Pedro. Ingon ni Pedro. Kaya kasi si Pedro nakakita na si Jesus naglakaw sa tubig. Unya karon ingon siya nga dali, gusto siya mulakaw. Unya karon kay nakita man niya, grabe na kabawod, grabe nga hangin. Unya hingkuan siya, unlod. Oh, pero abi ninyo unsa iyang gingon? Misinggit siya, Ginoo luwas ako. So higala kini way lain nga makaluwas nato. Kini nga mong giwali nga si Jesus, mao ray makaluwas higala. Ug ang pagtuo higala, dako kini mutubo kini kung ikaw magpatalingog sa pulong sa Ginoo. Kadtong gipugas higala, katong seed kat mutubo kini ug kini higala abi ninyo. Kini nga mong gisulti. Dako kayo ni siya ug value kontra sa tanan natong ma-achieve. Kay kini siya ang pulong sa Ginoo. Mao ni siya higala maghatag kanatog giingon nga eternal. Eternal, forever, way katapusan higala. Kasi dinhi temporary na ta ug dunay kintuban. Ug ang pulong sa Ginoo higala mo na importante kay mao ni siyang giya nato. Mo ni siya higalang pagkaon sa atong kalagnon nga part sa atong kinabuhi. Salamat kaninyo ang Ginoo magpanlain kaninyong tanan. Ug subli ko na ako pag-istorya ang Ginoo magpanlain sa atong minahal nga mayor, vice mayor, ingon man atong sangguniang panglungsod o sangguniang panlalawigan. I-bless sa Ginoo ang swerte sa baybay. Ingon man ang mga kapulisan, mga traffic enforcer, tanan-tanan para hap sa himya nga atong pagpuyo din sa Baybay City. I-bless sa Ginoo. Kaninyo mga negosyante, bless sa Ginoo. Kaninyo usab ng mga mamamalit, panalanginan sa Ginoo. Ang tanang mga lumlupyo, bless sa Ginoo. Mabuhay ang syudad sa Baybay. Jesus is Lord over the city of Baybay. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo. Natuboy ang ngalan sa Ginoo. Lihok, Baybay, ato libay, babay, o bayang udto. Kanta karon da? Mga siguro 8. Punong. Punong yung kanta karon. 8. Shout out.
kinabuhi na puno sa pagsulay. Katong video kaya to, ako tong i-edit usab kay katong una, di ba? Niuntang ko kay di maklaro ang iyang litra. Akong i-edit. Ada mo, Day? Day, saya, Day.